hindi na to bago kasi may formal ng reklamo sa kanya po sa Amerika. Malamang mga kababayan, si Kibs matulad kay Senior Aguila. Bakit na niya Mr. Maravillas? Pinapaimbestiga na rin mga kababayan sa Senado dahil po sa sabi sexual abuse. Tulad ng kaso nito mga kababayan doon sa Amerika, may resolusyon kasi mga kababayan na final si Senator Risa Hontiveros. At I think ang sabi dito sa latest na balita, may dumulog sa kanya na 2 members ng church ni Pastor Kibs na sabi biktima ng physical and emotional abuse. O yan po mga kababayan yung balita dito sa Inquirer. Ang sabi diyan, former Kibuloy followers tell stories of physical emotional abuse. Talagang tama yung kasabihan mga kababayan na pag umulan niya, when it rains, it pours. Bumubuhos na yung ulan mga kababayan. Ulan ng kamalasan. Kay Kibs ngayon. At sa Kongreso, si Representative Brosas ng Gabriela nagsabi na kailangan niya mag-shift na tayo ng investigation galing sa SMNI papunta na mismo kay Kibs. Dapat si Kibs na mismo daw mga kababayan yung imbestigahan. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. So ito yung balita ngayon mga kababayan. So sabi dyan, 2 former members of the Kingdom of Jesus Christ, which is headed by self-declared appointed Son of God, Apollo Kibuloy, nag-testify daw mga kababayan that they were forced to solicit funds and sell goods for the church. So yun po mga kababayan, ang sabi ni Senator Risa Hontiveros sa ginawang press conference mga kababayan kahapon. So siguro mga kababayan, because of the controversy na kinasangkutan mga kababayan ng istasyon ni Kibs, yung SMNI, ayon, sumabay na rin yung mga naagrabyado ng may-ari ng universe. Pumunta siguro kay Senator Hontiveros para humingi ng tulong at makamit ang hustisya mga kababayan. Although alam naman natin po na si Kibs may pending case po sa Amerika for sexual abuse. Pero ito, iba naman po ito mga kababayan. So sabi dyan sa balita ng Inquirer, the former KOJC members presented videos so supposedly endured physical and emotional abuse. One of them was Arlene Stone, who now lives in Minnesota sa Estados Unidos po, in the United States. Amerikana po, mga kababayan. So sabi rito, according to Stone, she used to be a member nitong Kingdom of Jesus Christ inner circle. So isa siya mga kababayan na siguro sa mga na-convert ng mga missionary po ni Kibs. Now, itong mga female inner circle members daw are obliged to render personal support services kay Kibuloy. Those within the innermost circle, on the other hand daw, are obliged to have sexual relations with him. Matindi mga kababayan ang binitawang revelasyon. Although sabi nga natin po, hindi na to bago kasi may formal ng reklamo sa kanya po sa Amerika. So sabi po dyan, I was 15 years old when I first converted to Kibuloy. Napakabata pa pala mga kababayan.
kaya madali pong na kumbinsi. We were forced anya to beg there for money in Amoranto. Sila yung pinapaikot mga kababayan, pinapapunta sa kung saan-saan para manghingi ng pera ng abuloy po. May mga ganitong nakikita din tayo, mga kababayan, kahit dyan sa Metro Manila, kahit dito po sa amin. Yung mga religious organizations na umaakyat po sa mga buses, mga jeepneys po, mga public transport. Tapos gamit po yung pangalan ng ating Panginoong Hesukristo para sa pangangawarta. Marami tayong nakikitang ganyan sa kalsada. Ganon din pala yung ginagawa dito, mga kababayan, sa grupo ni Kibs. Based dito, mga kababayan, sa testimonya nitong si Arlene Stone. So sabi diyan, we were sent anya from Davao to Manila to beg. My sister and I live in the Amoranto Coliseum in Cubao in 1991, and we were forced to pretend to be dumb, deaf, as well as fake students for us to solicit more money. Sabi po ni Stone na marunong na rin nga po na magsalita ng Tagalog. I was one of Kibuloy's best sellers, sabi po niya. So, I was one of those sent to Manila so that we could sell puto in Cochinta. Ginawang magtitinda po ng puto at Cochinta yung isang foreigner po. Nakakaawa, mga kababayan, yung nangyari sa kanya. So ito siguro yung ipipresent ni Risa Hontiveros sa investigation niya sa Senado. But when we could not meet anya di quota and could not sell our products, we had punishment. Pinarurusahan daw po sila pag hindi naka-meet ng quota. Ginawang negosyo po yung pagiging member ng grupo. I personally experienced a beating from Kibuloy. What? Mismong siya daw, mga kababayan, ay sinakta ni Kibs. It was 60 slashes. And I also experienced being humiliated in front of Kibuloy's members and workers. Ganon katindi, mga kababayan, yung physical and emotional abuse. Sabi ni Arlene Stone, being an inner circle member anya, Stone said she was also obliged by the church to massage Kibuloy and his spiritual wives. Similar to what Stone revealed, a 15-year-old alias Jackson Beard, that he was also forced to solicit funds for the organization. So yung na-interview pala, mga kababayan, ay yung nakuhang testimony, I should say, ni Risa Hontiveros, isang babae at isang lalaking member ng grupo ni Kibs. So sabi rito, Hontiveros earlier filed a resolution seeking to investigate Kibuloy and the Kingdom of Jesus Christ alleged involvement in criminal activities such as sexual abuse and human trafficking. Yon, mga kababayan, ang purpose kung bakit nag-file ng resolution sa Senado si Senator Risa Hontiveros, na ang sabi, nag-file siya ng resolution dahil may lumapit sa kanya na mga members ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibs at humihingi po ng tulong sa kanya. So yan po ang sabi rito sa balita. Among the allegations that Kibuloy committed, ayan po yung large-scale human trafficking, saka po rape. So yun po yung aabangan natin sa mga susunod na araw po. Di ano niya, Mr. Maravillas, baka magpalabas ng pahayag si Inday tungkol dyan. Tingnan natin, mga kababayan, kung pati dito sa gagawing investigasyon ng Senado ay mangialam si Inday. Kasi yung involved dito, yung iimbestigahan, kaibigan ng kanyang tatay. So yun po ang kaabang-abang. Diba? So yun man lang po, mga kababayan, ang ating mga developments ng balita. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.